Nakita ng probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano bumoto ang mga miyembro ng komite? Jiggy, unanimous yung boto ng House Justice Committee. 53 yung bumotong pabor na may probable cause o sapat na basihan yung dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbinsido po yung komite na may nangyaring pang-aabuso sa confidential funds ng bise. May hindi tamang pagdedeklara ng ari-arian dahil sa hindi niya pagkakatugma nga po doon sa kanyang salin matapos makita yung bilyon-bilyong pisong transaksyon niya sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa nga doon sa sinasabing kill plot ni VP Sara kay PBBM sa mga tinalakay ng komite ngayong araw at kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na na-authenticate at hindi po edited itong video ni VP Sara. Binalikan din yung pahayag ng bise nang hindi siya dumalo sa sona ng Pangulo dahil siya raw ang designated survivor. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng pagdinig. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ang ating nasaksihan noong gabing yon, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan sa ilalim ng isa na namang Duterte. There's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. This is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. At Marian, ano nangyari dun sa green box na naglalaman ng ITR ni na VP Sara at Attorney Mans Carpio? Jiggy, hindi na nga binuksan ng House Justice Committee itong kahon ng BIR na naglalaman ng income tax returns o ITRs ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. 6 lang yung bumotong pabor sa pagbubukas nga nito at 38 o 38 yung tumutol. Noong nakaraang linggo, Jiggy, kung maalala ninyo, hindi mo na ito binuksan ng komite matapos sabihin ng BIR na posibleng may malabag na batas. Pwede lang daw kasing isa publiko itong tax records in aid of legislation at sa loob po ng isang executive session. Para sa ilang kongresista, mas mainam na sa Senado na lang ito buksan. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. Opening this box might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. So, sa akin pong palagay at pananaw, Madam Chair, ang posisyon ko po, pag tayo po ay magbobotahan, sa Senado na lang po natin buksan itong mahiwagang green box na to. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Jiggy, pinagdebatehan din kung kanina kung dapat bang i-extend ng isa pang araw yung impeachment hearing. Nagmotion kasi si Cagayan or Representative Lord Nansua na bigyan pa ng isa pang pagkakataon ng bise na humarap at magsalita. Pero tinutulan po yan ng mga mambabatas. Pakinggan natin itong kanilang mga paliwanag. We have surpassed so much whatever standard of due process is being required. No? As a matter of fact, even today, we've called her for 4 times already. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Doon na siya sa Senado magpaliwanag. Tama na po ang spirit of the glass. Hindi natin pinapakawalan ang pagre-reserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. At Marian, sa nangyari sa araw na ito ay may reaksyon na bang kampo ni VP Sara?
Jiggy, naglabas nga ng pahayag yung kampo ni VP Sara. Inasahan na raw nila na ito yung magiging resulta ng botohan. Wala pang pahayag mula mismo kay VP Sara. Jiggy. At anong susunod na mangyayari sa impeachment? Jiggy, i-consolidate muna itong dalawang reklamo para bumuo ng Articles of Impeachment. At sa Lunes, May 4, muling magpupulong yung Justice Committee para aprubahan yung committee report at ang Articles of Impeachment. At oras po na maaprubahan ito at ma-refer na nga sa plenaryo, bibigyan ng kopya yung lahat ng mga kongresista, mga complainant at maging ang respondent na si VP Sara. At maaaring sa May 11 po ay pagbobotohan na sa plenaryo ng lahat ng mga kongresista kung i-impeach muli si VP Sara. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.